Sabi nila, mas malakas daw ang baril. Pero paano kung ang bala mo kayang lumipad ng daan-daang kilometro, sumabog na parang kidlat at burahin ang target bago ka pa mapansin? Ito ang mundo ng missiles. Ang pinakamabilis, pinakatumpak at pinakanakakatakot na sandata sa modernong digmaan. Hindi lang sila bakal na lumilipad. Sila ang nagbabalik-baliktad ng mga plano ng mga general, nagpapatahimik sa mga lungsod at pumipigil sa mga digmaan dahil alam ng lahat kung gaano sila nakamamatay. Noong Cold War, habang nagbabantaan ang US at Soviet Union ng nuklear na giyera, hindi sapat ang mga eroplano o tangke. Kailangan nila ng sandata na kayang abutin ang kaaway mula malayo na hindi na kailangang lumapit. Kaya isinilang ang mga ballistic at cruise missiles mula Intercontinental Ballistic Missiles, ICBMs, na kayang umikot ng kalahating mundo hanggang cruise missiles na lumilipad ng mababa para iwas radar, lahat ginawa para sa isang bagay. Matapos ang laban bago pa magsimula, may surface-to-air missiles na humahabol sa mga eroplano, may anti-ship missiles na bumubura ng buong barko. At syempre ang mga nuclear-tipped missiles, isang pindot lang pwedeng magbago ang mapa ng mundo. Ilan sa mga kilala: Tomahawk, Patriot, Caliber, DF-41. Mga pangalan na kinatatakutan sa larangan ng digmaan. At sa bawat pangalan, libo-libong buhay at kinabukasan ang nakataya. Estados Unidos at Russia, sila ang may pinakamalaking arsenal ng nuclear missiles. Kasunod ang China na mabilis na lumalakas. Mayroon ding France, UK, India, Pakistan at iba pa na may sarili nilang depensa. At para sa maliliit na bansa, missiles pa rin ang pinakamurang paraan para ipakita na hindi sila basta-basta. Isang paraan para sabihing, "Huwag mo akong galawin, may panglaban ako." Sa mga modernong gera, mula Persian Gulf hanggang Ukraine, missiles ang madalas na unang dumadating. Tahimik, mabilis, halos imposibleng pigilan. Isang minuto, ligtas ka? Sa susunod, abo na ang base mo. At para sa mga tropa sa lupa, isang missile strike ang pwedeng magligtas o magtapos ng buhay. Sa bawat pagsabog, may mga desisyong politikal, may mga pamilyang nagbabago ang kapalaran, at may mga bansang natututo kung gaano kabigat ang presyo ng digmaan. Ngayon, pinag-aaralan na ang hypersonic missiles, 5 beses ang bilis ng tunog. Kahit ang pinakamodernong depensa nahuhuli. Ito ang bagong yugto ng digmaan sa himpapawid. Kung sino ang unang makakakuha ng teknolohiyang ito, siya ang may hawak ng kapalaran ng mundo. Ang missiles ay hindi lang bakal at kultura. Simbolo sila ng kapangyarihan, takot at balanse ng mundo. Sa tingin mo ba, ang mga bansang may ganitong sandata ay dapat limitahan? O ito ang dahilan kung bakit hindi sumasabog ang malalaking gera? Comment mo ang sagot mo. I-share ang kwentong to kung tingin mo. Delikado pero mahalaga ang mga missile sa mundo.